Misteryoso Movie Recap. Magandang araw, ngayon ay panoorin natin ang isang French action film mula noong 1994 na pinamagatang Leon, the Professional. Halika't sabay natin panoorin at sana ay magustuhan nyo. Sa unang eksena ng pelikula, ipinakikilala ang isang Italiano na hitman na nagngangalang Leon na nakatira sa Italy ng New York City. Nagtatrabaho siya sa isang mafia leader na nagngangalang Tony na nagpapatakbo ng retail store ng Supreme Macaroni Company. Sa kasalukuyan, si Leon ay nakatalaga sa isang misyon upang pigilan ang isang gangster na kilala bilang si Fatty na manghimasok sa teritoryo ni Tony. Sa susunod na eksena, pinuntahan ni Leon si Fatty sa isang hotel, kung saan pinilit niya ang isang receptionist na ipaalam kay Fatty ang kanyang bisita. Nang maramdaman ng isang panganib, inaalerto ni Fatty ang kanyang mga tauhan, pagkatapos ay anabangan nila siya sa labas ng elevator. Sa sandaling bumukas ang pinto ng elevator, nagpaputok sila, napagtanto na nabaril nila ang isa sa kasama nila. Kasunod nito, nagkalat ang mga tauhan sa paghahanap sa asasin. Nagkaroon ng kaguluhan, at si Leon, bilang isang profesional na asasin, ay sunod-sunod na pinabagsak ang mga lalaki. Sa kalaunan, na-corner niya si Fatty sa isang silid at inalis ang natitirang mga tauhan. Takot na takot si Fatty na tumawag sa 911 para magpatulong, ngunit bago siya makapagsalita sa pulisya, lumitaw si Leon mula sa likod niya, na nakaamba ang kutsilyo sa kanyang lalamunan, kaya binaba ni Fatty ang tawag. Desperadong nag-aalok si Fatty ng malaking halaga para manatiling buhay, ngunit tinanggihan ni Leon ang alok at tinutusan siyang tumawag. Sumagot si Tony sa kabilang linya na nagbabanta sa kanya na umalis sa lungsod. Ayon sa kanyang mga utos, sinisigurado ni Leon na naiintindihan ni Fatty ang mensahe at pagkatapos ay hinayaan siya. Maya-maya, bumili si Leon ng mga grocery at bumalik sa kanyang tinitirhan. Sa pag-akyat niya sa itaas patungo sa kanyang apartment, nakita niya ang isang malungkot na 12 taong gulang na batang babae na nagngangalang Matilda Lando, na naninigarilyo sa hagdanan. Napansin niya ang isang pasa sa mukha nito at nagtanong kung ano ang nangyari, ngunit nagsinungaling ang babae na nahulog siya sa kanyang bisikleta. Sa totoo lang, nakatira si Matilda kasama ang kanyang malupit na pamilya sa isang apartment sa bulwagan mula kay Leon at siya ay madalas na binubugbog ng kanyang abusadong ama. Ang ama ni Matilda ay nagtatrabaho para sa mga tiwaling agent ng DEA, na nagbabayad sa kanya para magtago ng cocaine sa kanyang apartment. Nang araw ding yun, natuklasan ng mga agent na may nagnakaw ng cocaine, kaya kinumpronte nila ang ama ni Matilda sa kanyang apartment. Pinipilit siya ng isa sa mga agent na nagngangalang Malky, na umamin, ngunit iginiit ng ama ni Matilda na siya ay inosente. Pagkarinig ng amo nilang adik sa droga, tumalikod si Norman at sinisinghot-singhot siya. Sinabi niya na naniniwala siya sa kanya, ngunit gayunpaman, itinalaga siya upang alamin ang salarin bukas ng tanghali. Narinig ni Leon ang lahat mula sa kanyang silid, ngunit hindi siya nakialam. Kinaumagahan, ang pamilya ni Matilda ay ginagawa ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang kanyang ama ay labis na natutulog, ang kanyang madrasta ay naghahanda para sa trabaho, ang kanyang kapatid na babae sa ama ay nag-eehersisyo habang nanonood ng isang fitness program, at ang kanyang 4 na taong gulang na kapatid na lalaki ay naglalaro ng kanyang mga laruan. Ilang sandali pa, ang mga magulang ay naglampungan sa banyo nang tumunog ang kanilang landline. Sinagot ni Matilda ang tawag at nalaman niyang galing ito sa kanyang paaralan. Sa pag-aakalang ang tumatawag ay ang kanyang ina, ipinaalam sa kanya ng administrator ng paaralan na 2 linggo nang lumalaktaw sa klase si Matilda. Ang administrador ay humihingi ng paliwanag o nagbabanta ng pagpapatalsik. Bilang tugon, sinabi ni Matilda na siya ay patay na. Samantala sinisimula ni Leon ang kanyang araw sa kanyang karaniwang gawain tulad ng pag-eehersisyo at pag-aalaga sa kanyang halaman bago umalis sa apartment. Pumunta siya sa isang kalapit na teatro upang panoorin ang kanyang paboritong klasikong musika na Gene Kelly. Pagbalik niya, nakita niya si Matilda sa labas ng kanyang apartment, duguan ang ilong. Inalok niya ito ng panyo, at bilang kapalit, nagpa siya itong bilhan siya ng gatas. Habang si Matilda ay namimili, pinasok ni Norman at ng kanyang mga armadong tauhan ang kanilang apartment. Kumasa ng shotgun si Norman at walang awa na binaril ang mga miyembro ng pamilya ni Matilda, simula sa kanyang stepmother at half-sister, bago maabot ang kanyang ama. Sa gitna nito, nagtatago ang kanyang nakababatang kapatid sa ilalim ng kama. Inutusan ni Norman ang kanyang mga tauhan na halugugin ang buong bahay para sa ninakaw na cocaine. Sa isang panandaliang pagkagambala, ginamit ng ama ni Matilda ang pagkakataong ito para kunin ang kanyang shotgun at magpaputok. Sa takot, ang maliit na bata ay nagtangkang tumakas ngunit kalunos-lunos na naging biktima ng putok ng mga gangster. Habang naubusan ng bala ang ama ni Matilda, sinubukan niyang tumakas, ngunit napatay din siya ni Norman. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Matilda mula sa grocery store, at nakita niya ang walang buhay na katawan ng kanyang ama mula sa labas. Kaya agad niyang nilampasan ang kanilang apartment at pinindot ang doorbell ni Leon, nakikiusap na papasukin siya nito. Bagamat nag-aalangan nung una, binuksan ni Leon ang pinto at pinapasok siya.
Nanatili pa rin si Leon sa pintuan na may hawak na baril, dahil siya ay nag-iingat para sa seguridad niya. Hindi nagtagal, nakita ng mga gangster ang nakatagong cocaine, pagkatapos ay umalis na sila. Sa resulta ng mga pangyayaring ito, nakikiramay si Leon sa dalaga. Sinabi ni Matilda na wala siyang pakialam sa kanila at iniiyakan niya ang kanyang inosenteng kapatid, na mahal niya. Dahil sa sakit, sinubukan ni Leon na pasayahin siya sa paraang parang bata. Sa kabutihang palad, siya ay napangiti at napaganya ang kanyang loob. Nang maglaon, nagtanong si Leon kung mayroon siyang lugar na pupuntahan, ngunit negatibo ang sagot niya. Hindi nagtagal, natuklasan ni Matilda ang propesyon ni Leon bilang isang hitman, kaya nakiusap siya sa kanya na alagaan siya at turuan siya ng kanyang mga kasanayan, dahil gusto niyang ipagiganti ang pagpatay sa kanyang kapatid. Bilang kapalit, iniaalok niya ang kanyang sarili bilang isang katulong at guro, dahil mukhang hindi marunong magbasa si Leon. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin at sinabihan siyang matulog na. Kinaumagahan, sinabi ni Matilda ang parehong alok, ngunit tumanggi si Leon, na iginiit na ang pagiging isang mandirigma ay hindi angkop na hanap buhay para sa isang babae. Bilang tugon, ginamit ni Matilda ang isa sa kanyang mga baril para barilin ang ilang kalapati, na ikinagulat ni Leon. Ang pagkilos na ito ay humihikayat kay Leon, na pumayag siyang turuan siya. Pagkaraan ng araw na yon, umalis ang dalawa sa apartment at nag-check-in sa isang hotel. Sa kanilang pagdating, hiniling ng receptionist kay Leon na mag-fill up ng form. Dahil alam niyang hindi siya marunong magbasa at sumulat, nagboluntaryo si Matilda na gawin ito sa ngalan niya. Kinabukasan, sinimula ni Leon ang pagsasanay sa babae. Sa una, tinuturuan niya siya kung paano gumamit ng rifle, na binibigyang diin ng kalamangan nito sa pagpapanatili ng distansya mula sa target. Pagkatapos ay dinala niya siya sa isang bubong at tinulungan siyang mahanap ang tamang posisyon. Para sa pagsasanay, sinabi niya sa kanya na tamaan ng sinumang gusto niya dahil ang baril ay puno ng paintball. Kasunod ng kanyang patnubay, si Matilda ay bumaril ng isang jogger at ang kanyang unang pagtatangka ay naging maganda. Bilang bahagi ng pagsasanay, pinagawa ni Leon kay Matilda ang mga pisikal na ehersisyo, tulad ng mga crunches, at binigyan siya ng gatas upang uminom sa kabila ng kanyang pag-aatubili. Bilang kapalit ng pagsasanay, si Matilda ay nagsasagawa ng mga gawain para kay Leon, naglilinis ng silid at tinutulungan din siyang matutong magbasa at magsulat. Sa tanghali, napansin ni Matilda na labis na inaalagaan ni Leon ang kanyang mga halaman. Kaya sinabi niya ang kanyang pagmamahal sa halaman, at tumugon si Leon sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ito ay tulad ng kanyang matalik na kaibigan dahil hindi ito nagtatanong at walang mga ugat, katulad niya. Iminungkahi ni Matilda na kung tunay niyang pinapahalagahan ito, dapat niyang itanim ito sa isang park at hayaan itong umunlad. Sa pagdaan ng mga araw, nagsimula silang dalawa na maging masaya sa piling ng isa't isa at kalaunan ay nagtatag ng isang malalim na ugnayan. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang humanga si Matilda kay Leon at unti-unting nagkakaroon ng malalim na damdamin para sa kanya. Madalas niyang ipahayag ang kanyang pagmamahal para sa kanya, kahit na hindi niya binabalik ito, dahil sa iniisip niya ang agwat ng kanilang edad. Isang araw, nakipagkita si Leon kay Tony, na itinago ang lahat ng kinita niya sa paglipas ng mga taon. Dahil si Leon ay hindi marunong magbasa at sumulat, ayaw pa niya kunin ito ngunit ngayon, mukhang kailangan niya ito. Hinala ni Tony na may babae na siya ngayon sa buhay niya kaya pinayuhan niya itong mag-ingat. Tiniyak pa niya kay Leon na ligtas ang kanyang pera sa kanya at sinabihan siyang magtanong kung kailan niya kailangan. Bago umalis, itinalaga siya ni Tony sa isang bagong misyon na sinang-ayunan ni Leon. Samantala, sa hotel, nakipag-usap si Matilda sa receptionist at nasabi niya na hindi si Leon ang kanyang ama kundi ang kanyang kasintahan, na ikinagulat ng lalaki. Kinabukasan, kumilos si Leon para sa kanyang misyon, habang si Matilda ay bumalik sa kanila na ngayon ay binabantayan ng mga pulis ang apartment. Gayunpaman, pumasok siya sa loob at kinokolekta ang ilan sa kanyang mga gamit. Kinuha din niya ang isang bultong pera na itinago ng kanyang ama sa loob ng apartment. Maya-maya lang ay may narinig siyang pumasok sa apartment kaya mabilis siyang nagtago. Si Norman pala at ang dalawang senior detective. Tinanong ng mga detective si Norman tungkol sa insidente at nagkunwaring pinagtanggol lang ang sarili. Pagkatapos ng maikling talakayan, umalis ang mga detective, at sinundan ni Matilda si Norman sa isang taxi. At hindi nagtagal ay natuklasan niya na si Norman ay isang agent ng DEA. Kinabukasan, nanunood ng cartoon si Matilda nang bumalik si Leon na may dugong tumutulo mula sa kanyang braso. Bago siya maligo, kumatok bigla ang receptionist sa pinto at pinalabas sila agad sa hotel. Kasunod nito, nag-check-in ang dalawa sa isa pang hotel, kung saan naliligo si Leon at nagtatahi ng sugat sa dibdib. Pagkatapos, inalok siya ni Matilda ng balto ng pera at hiniling kay Leon na patayin ang mga pumatay sa kanyang kapatid. Gayunpaman, tumanggi si Leon na kunin ang trabaho at hindi rin siya pinapayagan na gawin ito, iginiit na hindi maganda ang paghihiganti. Ipinaliwanag niya na hindi maibabalik ang buhay na nawala sa pamamagitan ng pagpatay din. Sa pagtatangkang ipahayag ang kanyang punto, si Matilda ay nagmungkahi ng isang laro ng Russian roulette,
na may kondisyon na kung siya ay manalo, siya ay magsasagawa ng aksyon. Sinabi ni Leon na matatalo siya dahil narinig na niya ang pag-ikot ng baril. Sa kabila nito, ang batang babae ay nagpapatuloy upang kalabitin ang gatilyo, ngunit napigilan ni Leon nang itulak ang pistol palayo sa kanya. Pagkatapos ng insidenteng ito, dinala ni Leon si Matilde kay Tony at hiniling sa pinuno ng mafia na kunin siya. Malinaw na nag-aalangan si Tony dahil bata pa siya, ngunit kahit papaano ay nakumbinsi siya ni Leon na bigyan siya ng pagkakataon. Kasunod nito, sinama ni Leon si Matilde sa kanilang unang misyon. Lumapit sila sa silid ng target at kinumbinsi ni Matilde ang lalaki na buksan ang pinto. Sa sandaling mabuksan ng lalaki ang pinto, sinira ni Leon ang kadena at pumasok. Pagkatapos ng masusing paghahanap, inutusan ni Leon ang lalaki na tumayo. Tinuruan niya si Matilde ng tamang layunin at hinayaan siyang barilin ng lalaki gamit ang mga paintball. Pagkatapos ng maikling pagsasanay, binaril ni Leon ang lalaki bago umalis. Mula sa araw na yon, nagtutulungan sina Leon at Matilda at sinusunod ang parehong diskarte upang pabagsakin ang ilang mga target ng sunod-sunod. Gayunpaman, narinig ni Leon ang isang target na naghahandang bumaril, kaya mabilis niyang hinila si Matilda upang protektahan, na pinipigilan ang potensyal na pinsala. Sinabi niya sa kanya na dapat silang gumamit ng granada sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay itinapon niya ang granada sa loob, pinasabog ang apartment. Sa sumunod na araw, pinuntahan ni Leon si Tony at mukhang kinakabahan siya sa unang pagkakataon. Sinabihan niya si Tony na ibigay ang lahat ng pera niya kay Matilda kung sakaling may mangyari sa kanya balang araw. Sumang-ayon si Tony, sinabing maaasahan niya siya. Nang maglaon, naghanda si Leon para sa kanyang susunod na misyon, ngunit nagpasya siyang mag-isa sa pagkakataong ito dahil espesyal ito. Habang siya ay wala, si Matilda ay nananatili sa bahay, nag-aalaga ng halaman, nanonood ng telebisyon, at nag-iisip ng paghihiganti. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, nagpasya siyang isagawa ang kanyang paghihiganti ng mag-isa. Kasunod nito, nilagyan niya ang isang bag ng baril mula sa koleksyon ni Leon at nagtakdang patayin si Norman. Nagpunta siya sa opisina ng DEA sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang delivery girl at dahan-daang pumunta sa banyo ng mga lalaki. At doon ay tinambangan siya ni Norman na nag-utos sa kanya na ibaba ang bag. Tinanong niya siya kung sino ang nagpadala, kung saan iginiit niya na siya ay kumikilo sa kanyang sarili upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol ng isa sa mga tauhan ni Norman, na nagdadala ng nakakaligalig na balita ng kanyang kaibigan, yun ang pagkamatay ni Malky. Si Leon pala ang pumatay sa kanya. Nabalisa nang malaman niya ito, inutusan ni Norman ang kanyang tao na dalhin si Matilda sa kanyang opisina pansamantala. Nang bumalik si Leon sa kanyang apartment, nakakita siya ng isang tala mula kay Matilda na nagbabanggit ng kanyang mga intensyon. Nag-aalala para sa kanyang kaligtasan, nagmamadali siyang pumunta sa opisina ng DEA at iniligtas si Matilda, na pinatay ang dalawa pang tauhan ni Norman. Noong gabing yon, sinubukan ni Matilda na akitin si Leon, ngunit tinanggihan niya ang pagtatangka nito. Dahil siya ay bata pa, sa halip, ibinahagi niya ang kanyang sariling kwento kung paano siya naging hitman. Sa edad na 18 sa Italy, umibig si Leon sa isang batang babae mula sa isang mayamang pamilya, ngunit mahirap ang kanyang pamilya. Nagplano ang dalawa na tumakas ngunit nadiskubre sila ng ama ng dalaga at pinatay siya dahil sa galit. Pinatay ni Leon ang ama bilang paghihiganti at tumakas sa New York, kung saan nakilala niya si Tony at nagsimulang magtrabaho para sa kanya. Sa gabi, binisita ni Norman at ng kanyang mga tauhan si Tony. Ipinahayag niya ang kanyang galit dahil sa Italiano na hitman na naging masahol at pinatay ang kanyang mga tauhan. Gusto niyang makilala ang hitman at tinanong si Tony tungkol sa kanyang kinaroroonan. Si Tony ay nag-alala sa kanyang pamilya, kaya naibunyag ang lokasyon. Kinaumagahan, pabalik si Matilda mula sa grocery store nang mahuli siya ng isang NYPD ESU team na ipinadala ni Norman. Kinuha nila siya bilang hostage at tinanong siya kung mayroong anumang code upang makapasok sa apartment ni Leon. Bilang tugon, binigyan sila ni Matilda ng maling code. Nang ginamit ng mga opisyal ang maling code na ito para kumatok sa pinto ng apartment, naging alerto si Leon. Ang mga armadong opisyal ay pumasok sa apartment, ngunit wala silang nakitang tao sa loob. Dahil si Leon ay nagtatago sa itaas mismo ng pasukan, kaya isinara ang pinto at pinatay sila. Nang malaman ito, nagpatawag si Norman ng karagdagang backup at pinalibutan ang buong gusali. Sa kabila ng napakaraming pagkakataon, patuloy na pinapabagsak ni Leon ang mga opisyal. Sa kalaunan, nagawa niyang kunin ng isang opisyal bilang hostage at pinalaya si Matilda mula sa kanilang pagkakabihag. Habang pabalik-balik sila sa apartment, lumikha si Leon ng mabilis na ruta ng pagtakas para kay Matilda sa pamamagitan ng pagbagsak ng isang butas sa isang air shaft. Noong una ay tumanggi si Matilda na umalis nang wala siya, ngunit tiniyak niya itong makipagkita sa kanya sa lugar ni Tony sa loob ng isang oras. Sa wakas ay ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal sa kanya bago siya pinakawalan. Ilang sandali pa, pinasabog ng ESU team ang apartment bago pumasok.
Sa sumunod na kaguluhan, si Leon ay nagbalat kayo bilang isang nasugatang opisyal ng ESU at lumabas ng apartment. Hindi siya nakilala ng lahat maliban kay Norman. Habang papalabas si Leon sa lobby ng hotel, sinundan siya ni Norman at pinagbabaril mula sa likuran. Sa kasamaang palad, ito ay nagpapatunay na agaw buhay siya. Sa kanyang huling hininga, pinindot ni Leon ang isang grenade pin sa palad ni Norman, at sinabi na ito ay para kay Matilda. Binuksan ni Norman ang vest ni Leon at nakita niya lamang ang isang kumpol ng mga granada, na agad na sumabog, na ikinamatay niya. Matapos yun, pumunta si Matilda kay Tony at sinubukan itong kumbinsihin na kunin siya bilang isang hitman. Gayunpaman, siya ay tahasang tumanggi na kumuha ng 12 taong gulang na batang babae. At gaya ng ipinangako kay Leon, iniabot ni Tony ang $100 bilang allowance at pinabalik siya sa paaralan. Sa kabutihang palad, muling tinanggap siya ng punong guro pagkatapos ihayag ni Matilda ang mga nangyari. Sa huling eksena, lumakad si Matilda sa isang bukid na malapit sa paaralan at itinanim ang pinakamamahal na halamang bahay ni Leon, na nagpapahintulot na ito ay malayang lumago. Marami pong salamat, sana ay nagustuhan nyo ang video na ito, suportahan nyo sana ang aking channel, sa pamamagitan ng pag-subscribe at like, salamat po, hanggang sa muli.